Magandang araw mga kareal. Meron tayong gagawin ngayon. Ito ay rewind ng stator ng electric fan. Ang rewind na stator ng electric fan ay walang thermal fuse. Ibig sabihin, ang mga windings nito ay hindi safe sa short circuit, high temperature at high current. Ganoon na rin sa high voltage. Kasi ang mga dahilan ng pagkasira ng windings ng electric fan ay dahil sa pagtaas ng amperahe or high current, dahil sa short circuit o pagsikip ng bushing at shafting, kaya nagkakaroon ng high current. Pag tumaas ang amperahe, masusunog ang windings dahil mag-iinit. Yan, ang dahilan. Ganun din yung pagtaas ng init nito, yung high temperature niya, dahil sa dumi ng mga motor ng electric fan na hindi nililinis. Yan ang mga dahilan kaya nasisira ang windings ng electric fan. Nagkakaroon ng high voltage o pagbaba at pagtaas ng voltahe, nagkakaroon ng fluctuation. Nagiging dahilan din yan ng pagkasira ng windings ng motor ng electric fan. Dahil ang mga stator na ito ay bagong rewind, ito po ay walang thermal fuse. Paano ba mapoproteksyonan ang windings ng stator? Madali lamang po yan. Lagyan natin ng thermal fuse. Ito po yung thermal fuse. Yung thermal fuse ang nagsisilbing protection or security guard ng windings at ng buong circuit ng electric fan. So, ito ang nagbabantay ng tatlong bagay sa buong system ng electric fan. Puputulin ito ang daloy ng kuryente na papasok sa circuit. Kapag sumobra ang temperature or init ng motor, puputulin niya ang daloy ng kuryente na papasok sa kanyang circuit. Pag tumaas ang amperahe dahil sa pagsikip ng shafting at bushing, at minsan nagkakaroon ng short circuit kaya tumataas ang amperahe ng motor, so maproteksyonan ito ang windings dahil ito ang magka-cut off ng daloy ng kuryente papasok. So, minsan yung fluctuating supply ng voltage, nagkakaroon yan ng pagtaas at pagbaba. Nagiging dahilan din yan ng pagkasira ng windings. Ito ang magiging protection para i-cut off niya ang linya papunta sa loob ng circuit ng electric fan, kaya hindi makakadiretso yung daloy ng kuryente. Okay, kaya napakalaking bagay ang trabaho ng thermal fuse sa buong electric fan. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking mga paraan paglalagay ng thermal fuse sa bagong rewind na stator ng electric fan. Pero bago yan, maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel, Dick is Real Vlog. Naglalahad ng realidad tungkol sa aking mga ginagawa. Dahil isa po akong tricycle driver, isa rin po akong barbero, at isa rin po akong technician. Ngayon, meron akong dalawang klase ng paglalagay ng fuse sa bagong rewind na stator ng electric fan. Ito po yung tinatawag natin na pencil type na fuse, at saka ito yung box type na fuse. So, pares lang po ng value yan. Kahit magkapalit po yan, okay lang po yan. Kahit alin dyan ang gamitin nyo, pagkagawa kayo ng electric fan, kahit alin dyan sa dalawang klase na yan, pares lang pong 2 amperes yan. Kahit alin ang gamitin nyo dyan. Pero ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano ikabit yung dalawang fuse na ito. Kaya meron tayo dito na dalawang stator na bagong rewind. Ipapakita ko ang pencil type at saka box type. So unahin natin yung pencil type. Ang ikakabit natin una ito, yung pencil type na fuse. So ito yung ating bagong rewind na stator ng electric fan. 6 ang terminals nito. Sa color coding hindi kayo malilito. Basta tandaan nyo lang yung mga kulay ng wires, kasi may kanya-kanyang function yan. Dito sa 6 na ito, hanapin nyo na lang yung common wire, kasi doon tayo magkakabit ng thermal fuse. Alin dyan yung common wire? Hanapin natin ngayon. Tandaan, sa bagong rewind na stator ng electric fan, ganito lang ang mga kulay. Karamihan ay ganito. Yung dalawang dilaw, automatic na connection niya ng capacitor. Dalawa, ihiwalay na yan, ganyan. Para sa terminal ng capacitor yan, dalawa. Yung dalawang yellow. Ngayon, 4 na lang yung natitira. Alin dyan yung common? Yung kulay green. Alin yung kulay green? Ito. Yan ang common. Tandaan, yan yung common. Dyan tayo magkakabit ng fuse. Ano ang function ng tatlo na ito? Yan po yung para sa speed. Speed 1, 2, and 3. Yan. Ang speed number 1 dyan, o para sa switch number 1 ay yung puti. Itong white. So yung pangalawa, speed number 2, yung black. Ito po yung para sa switch number 2. At saka yung sa switch number 3 is or speed number 3, ito pong kulay red.
Tandaan nyo po yun, yung mga kulay na yan. Ito yung 1, yung puti, yung black, yung 2, yung red ay yung 3, at ito yung common, yung green. Dito tayo magkakabit ng fuse. Ihiwalay na natin yung 5. Kunin lang natin yung green kasi yan yung common at yan yung kakabitan natin ng thermal fuse. Huwag nyo napansinin yung iba. Ito na lang tayo, focus tayo dito. Ang gagawin natin una, ganito. Pumutol tayo. Sukatin 1 inch lang po ang haba. Ito, 1 inch ang haba nung ititira dito. 1 inch. Yan, putulin yan dyan. Yan, putol na. Okay. Ngayon, balatan. Diyan tayo magkakabit ng fuse. Yan. Balatan natin yung dulo ng wire. Yan. Yan. Meron tayong konting tinira. Yan. 1 inch. Tapos ito, balatan na rin. Kasi, ikukunik natin din sa fuse yan. Yung dalawa na yan. Diyan tayo mag-series ng thermal fuse na pencil type. Ganyan ang sukat. 1 inch lang po yan. Makuha. Tapos, ang gawin natin, dito, half inch lang po. Pumutol tayo ng half inch sa paa ng thermal fuse. Ito po ay buo na tester na po yan. Half inch lang po. Yan, okay. Lagyan natin muna ng basahan dito para hindi magasgasan itong windings ng stator. Kasi, ang gagawin natin ay lalagyan natin ito ng tingga. Bago lagyan ng tingga, lagyan muna ng sapin para hindi tumagas yung tingga sa windings. Lagyan ng pondo na tingga yung pinutol na wire. Yan, sa dulo ng terminal. Yan, meron ng pondo. Kaya ang gagawin natin dyan, ihihinang natin yung pinutol natin na fuse. Ito, dito. Okay, nakahinang na mga kabiyan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, lalagyan natin yan ng spaghetti tube. Ito, kung walang spaghetti tube, pwede yung shrinkable tube. Kung wala, pwede naman na masking tape. Yan, isusubo natin ng ganyan dyan. Yan. Tapos, ang gagawin natin, itong dulo na to, puputulin natin. Diyan natin ihihinang yung kabilang dulo ng wire na pinutol kanina. Lagyan muna ng pondo na tingga para madaling ihinang doon sa fuse at nang hindi ma-overheat yung fuse natin. Dikit ka agad dapat. Yan. Ito. Okay, dikit na kaagad. Ang gagawin natin dyan, ganito, iuusog natin hanggang dito. Yan, para matabunan yung duktungan. Yan, ngayon ito, babaliin natin papunta doon, pabalik. Yan, nakaganon. Tingnan yung maigi. Yan o, nasa ilalim. Nakaganyan. Yung fuse nasa loob na nitong spaghetti tube. Nakaganyan siya. Yan, tapos ganyan. Makikita nyo, nandito yung fuse, nandito banda, hanggang dito. Babaliin natin yan ng ganito. Yan. Nandun yung fuse sa ilalim ng spaghetti tube. Nakaganyan siya dyan. Tapos ito, yung kabilang terminal na to, isasama na natin doon sa natitirang wire na 5 wires. At itong fuse ididikit natin sa windings para makadetect ng init. Kung sakaling mag-init yung ating motor, magka-cut off si fuse. Ang term madalas gamitin, pumuputok ang fuse. Yan po yung nagka-cut off. Pero ang madalas gamitin natin dyan ay pumuputok ang fuse. Okay lang po yun. Doon na tayo nasanay eh. Yan po yung nagka-cut off pag nakadetect ng init. Tapos tabuan na po natin yan ng cable tie. Ang tali ng cable tie kailangan ay tingnan maigi yung ilalim. Baka kasi may naka-usli na hibla ng windings at maipit at maputulan ng hibla. Delikado yan. Ayan po yung fuse. Nakaipit po doon. Yan po yung nakadikit sa ating windings. Ayan o. Nakikita nyo. Nakadikit siya dyan. Dodoblihin po natin yan ng cable tie. Kung walang cable tie,
pwede yung sinulid ng semento, yung pinagtahi sa supot ng semento, pwede po yun, matibay yun. Pero ang ginagamit ko yung cable tie para madali. Yan, okay, nakaganyan siya. Yan po. Yan, okay na po yan. Ganyan lang po ang pagkabit. Itong common wire po na green ay nakasama na dito sa 5 kasamahan niya na mga terminals. Yan po ay protected na ng fuse, yung windings ng stator na yan. Kaya masasabi natin ngayon na safe na yung ating windings ng stator kasi meron ng protector, yung tinatawag natin na thermal fuse. Nandun po. Ganyan lang po ang unang klase ng pagkabit ng thermal fuse na pencil type. Okay? Proceed na po tayo sa pangalawa. Ito po yung box type. Ganyan lang po. Pencil type. Itabi natin yan. Dito tayo sa box type. Yan. Yan. Ito po yung box type na fuse. Ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng thermal fuse yan. Bagong rewind na stator. Ganun din po yan. Ang gagawin natin dyan, puputol po tayo dito ng 1 inch na naman. Nakuha 1 inch. 1 inch. Ayan. Tapos, yun po yung common. Ganun din po sa kanina. Yung common, paras lang po yan. Yung green. Okay. Balatan. Diyan tayo maghihinang mamaya ng fuse. Tapos yung isa, kabilang dulo na pinagputulan, balatan din ulit. Kasi dyan pa rin tayo magkakabit ng fuse. Okay, nabalatan na. Ngayon, itong fuse, pumutol tayo sa fuse ng 1/2 inch lang po. Hanggang dito lang. Putulan yung dalawa, 1/2 inch lang. Ayan, ito, naputol na po. Ayan, maiksi na yan. 1/2 inch lang po ang natira. Maiksi na. Parehas, dalawang pa. Ngayon, ang gagawin natin, lagyan ulit natin ng pondo na tingga yung ating pinutol na common wire. Kulay green. Tapos, itong isa, ganun din. Lagyan din natin ng pondo yan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dyan, ihinang natin dito. Yan pong mga fuse na kinakabit natin ay bago po yan. Na-tester na po yan. Lahat po yan ay good. Ihinang na po natin yung isang terminal dito. Ganyan lang po ang pagkabit ng fuse sa bagong rewind na stator. Ayan. Okay, nakakabit na po. Yung isa, ganun din. Ikabit naman po natin doon sa kabila. Ayan. Dikit na po kagad. Yan, ganyan. Tapos, ang gagawin natin po dyan, lalagyan po natin ng spaghetti tube. Isubo natin dyan para ma-insulate yung mga terminals at hindi mag-short circuit. Ayan. Yan, okay na po. Nakuha. Tapos ngayon, ang gagawin natin dyan, babaliin po ulit natin yan. Ganun. Tingnan nyo ha. Ganyan lang po. Yan. Babaliin lang po natin ng ganyan. Yan. Tapos, kung sakaling mahaba, medyo putulan natin yung mga dulo. Yan. Ganyan. Yan. Tapos ganyan. Nakaganyan lang dyan. Kuha. Ididikit ulit natin yung fuse doon sa windings. Yan o. Ididikit lang natin yung fuse dyan sa windings para makadetect siya ng init at siya ay mag-cut off kung sakaling mag-overheat o kaya magtumaas ang amperahe. Ayan. Talian ulit natin yan ng cable tie. Ayan, doblehin ang tali para matibay. Ididikit lang sa windings.
Yan, ipapaipit lahat natin dyan, oh. Ipaipit lang yan dyan. Yan. Nakita nyo mga kariyan, ayan, oh. Nandiyan yung fuse nakadikit sa windings yan. Ganyan lang. Kaya na kailangan dublihin, lagyan ulit dito para mas matibay. Lagyan ng cable tie dito. Ayan. Okay, yan po, okay na po yan. Ganyan lang po ang pagkabit. Ayun po yung fuse. Okay, para ma-sure na gumagana, tetesterin po natin yan gamit yung ating ohmmeter kung gumagana nga yung fuse na nilagyan natin. Baga kasi sa sobrang init ng panghinang ay mag-cut off siya. Ayan. Ito yung common. Tingnan natin dito. Naka times 10 tayo. Calibrate. Okay, gumagana po yung tester. Ayan. Gumagana po yung tester. Ngayon, testerin po natin yung mga terminals. Dapat po mapalo po yan. Pag hindi pumalo yan, nag-open po yung fuse. Ayun, nakakabit po yung green sa test probe. Ito. Subukan natin yung white. Ayan, gumana po. Good po yung fuse. Tapos yung black, okay, gumagana po. Yung red, gumagana. Tapos yung yellow, dalawa, testerin. Ayan po yung common ng capacitor, yung yellow. Yung isang yellow, ito. Okay, gumagana po. Yung box type, good po yan. Itabi. At testerin din natin yung una natin ginawa. Yung pencil type. Idikit din natin yung probes dito sa green, sa common. Tapos yung pinakang white nya, testerin natin. Isa-isa yan. O, gumagana po. White, tapos black. Yan, gumagana. Red, gumagana po. Tapos yung dalawang yellow, okay, ito po yung common ng capacitor, yung yellow isa, gumagana po. Tapos yung isa, sa capacitor pa rin, gumagana. Okay, good na po mga kareal. Ganyan lang po ang pagkabit ng mga fuse. Dahil ito'y tapos na, at ito ay safe na ang windings, pwede na po natin itong ikabit sa mga electric pan na nasisira ang mga motor. Ito po ay pwede nang ipampalit. Kaya kung gusto nyo pong malaman at matuto kung paano gumawa at mag-repair ng electric fan, napakarami ko pong video ginawa at gagawin pa. Bisitahin nyo lang po ang aking YouTube channel, DK Serial Vlog. Doon po ninyo makikita at mapapanood ang iba ko pang mga video tungkol sa repair. Okay, maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga subscribers ko. At sa mga magsusubscribe pa lang, welcome po kayo sa aking munting channel, DK Serial Vlog.